ito pong si Congressman Alvarez, ipinahiya mga kababayan ng matindi itong si Cayetano at ito pong si Marcoleta. At dito maliwanag ha, nasoplak ng matindi mga kababayan, ito pong nagpakilalang dating miyembro ng Marines, itong 18 ex-Marine mga kababayan. At itong si Rodante Marcoleta dahil po sa mga binitawang pahayag ni Congressman Alvarez. Biruin nyo ha, nung inakusahan nila si Congressman Jose Alvarez, talagang pumunta agad, napasugod agad ng Senado etong si Congressman Jose Alvarez at kinwestiyon yung mga aligasyon na ibinabato po sa kanya. So ngayon ito, pakinggan po natin. Tingnan nyo yung mukha ni Marcoleta. Dating governor to have his few minutes kasi nabanggit yung pangalan niya. Dito na, kasi nandito yung mga mic. Okay na. Ito. Yan. Ito, pwede dito. Salamat. Talagang literal na hindi maipaliwanag yung mukha ni Senator Dante Marcoleta Senate President Alan Peter. Maraming salamat po. Nung makita ko po sa Facebook na nandito yung mga sundalo, sana naabutan ko dahil wala namang masama na mag-usap. Tanungin ko lang sana kung sa akin ba nila binigay yung malita. Dahil pabanggit ang pangalan ko, kawawa naman yung pamilya ko, hinahanap sa akin yung malita So, gano'n lang po kung... Sayang nga lang daw kung naabot niya daw mga kababayan yung yung 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines, tatanungin niya daw kung siya ba talaga nakatanggap ng maleta at kung sa kanya ba ibinigay. Kasi kawawa naman daw yung pamilya niya, hinahanap po sa kanya yung mali-maletang pera na ibinabatong aligasyon ng mga ex-Marines. Diba? Biruin nyo ha, dito talagang hinarap niya on the spot mga kababayan sa mismong bogus hearing nila. Ito pong si Rodante Marcoleta at itong sina Alan Peter Cayetano. Sayang nga lang at hindi inabot yung grupo ni Mike Defensor. Diba? Ganyang katapang po si Congressman Jose Alvarez. Talagang sinoplak niya ng harap-harapan itong si Marcoleta at itong si Defensor. Tuloy pa, Defensor, itong si Cayetano. Tuloy pa natin. Pare, wala man akong sama na loob. Kaya lang, siyempre, takbo ka agad ako dito. Alam ko nandito ka eh. Kung wala ka rito, di ba ako punta rito eh. Saka nandito Senator Marcoleta. Alam naman nila, papasukin nila ako. I vehemently deny that meron po ako natanggap. Wala akong utang si Saldi ko sa akin. Wala din akong utang sa kanya. At wala kaming transaksyon na maaari ko siyang bigyan o maaari niya akong bigyan ng pera. Umalis na si Atty. Rondain. Nauna nang umalis. Kausap ko siya noong isang araw. Pakiusap ko sa kanya, kumuha ka lang ng isang note kay Saldi. Kung makausap mo siya, na wala si Saldi pinadalang malita sa akin. Yan lang po, hindi ko siya nasabi na hindi totoo yung mga sinasabi. Ano yan? Sino yung hinahanap niya? Sino yung hinahanap? Si Mike Defensor ba? Atty. Rondain. Rondain pala. Kausap ko siya noong isang araw. Kasi si Rondain ata yung abogado ni Saldico, mga kababayan. Tama po ba? Si Rondain ata yung abogado ni Saldico. So ngayon, ang makakasagot lang naman yan mga kababayan, yung mga inaakusahan kung totoo ba or hindi, yung ibinabatong accusation sa kanila. Ngayon ang problema kasi, sayang nga hindi nagpangabot yung ex-Marine mga kababayan at saka po itong si Congressman Alvarez. Sana ipatawag din ito pong si Congressman Alvarez para harap-harapan niya talaga na soplakin mga kababayan at ipahiya ng matindi ito pong mga nagbabato sa kanya ng aligasyon. Kasi biruin niyo, sobra naman yung ibinabatong aligasyon sa kanya nito pong mga nagpakilalang dating miyembro ng Marines porket tinanggihan niya yung yung pakiusap ni Mike Defensor na tanggapin at i-endorso yung impeachment laban po kay Presidente. Pakiusap ko sa kanya, kumuha ka lang ng isang note kay Saldi. Kung makausap mo siya, na wala si Saldi pinadalang malita sa akin. Yan lang po, hindi ko siya nasabi na hindi totoo yung mga sinasabi ng mga Marines, no? Ang akin lang na ako, wala akong tinanggap personally for me. Yeah. Dahil, modesty aside, ganito lang po ang buhay ko, hindi naman ako naghahangad ng malita-malitang pera. Ganun lang po. Sir, maraming salamat. Baka pwede sila magtanong. Baka pwede kayong magtanong, okay lang. Mga 5 minutes, pare. I'm not taking much of your time. Salamat ako dahil nakahabol pa ako. Kala ko abutan ko sila
I just want to ask them, kanino nila binigay? Dahil wala man akong tinanggapin. Ano? Or, Mismong sinasabi kay Alan Peter Cayetano. Gusto kong tanungin sila kanino ba nila ibinigay? Dahil wala naman ako natanggap. Sayang nga lang mga kababayan, hindi talaga inabot. Kung inabot yan, kahiya-hiya po talaga. Dahil sa mismong hearing nila, sinoplak sila nung congressman. Actually, nakita ko text niyo po, tapos na rin talaga. Oo. At pinakyat ko, but precisely why we want everyone named to have their opportunity. And I thank you, Doc, for being here. Wala pang pumalinis ang konsensya mo. Pupunta ka rito, di ba? Tama, Ito tama. maraming kongresista na kasama sana. Ang isa doon, nagsabi sa akin na pupunta rin dito yung congresswoman galing ng Iloilo. Pinsan ko pa yan sa Biloso. Sabi niya, pupunta kasama ako. Nakita ko ngayon, meron kayong, hindi ko na alam to Kung alam ko lang ito, nandito ako maaga pa, kinansila ko lahat ang aking mga meeting. So, any question po? So possible pala mga kababayan na yung iba mga pinangalanan na kongresista, pupunta po ng Senado. Para soplakin yung 18 nagpakilala na dating miyembro ng Marines. Maliwanag May possible po talaga na yung iba mga kongresista katulad din na Congresswoman Laila de Lima, pumunta po ng Senado at soplakin yung mga ibinabatong aligasyon laban sa kanila. Nako, mukha atang kapag ka nagpatawag ng hearing, etong si Senator Erwin Tulfo, magiging maganda talaga ang takbo mga kababayan. Kasi marami tayong aabangan lalo na kung iimbitahan ulit, eto pong si Congressman Alvarez. Congressman, since nabanggit niyo po na walang katotohanan, ito po bang... Hindi siya walang katotohanan. Wala ako tinanggap na pera. Wala silang dinala sa aking malita. Okay. Ibig po ba sabihin, questionable yung mga sinabi kanina ng iba pang mga witnesses? Hindi ko kasi narinig Nasa kalsada ako kanina. May meeting ako kanina sa... dito sa PIMS, yung motor show. Nandun ako. At kami nagbukas Umalis ako doon mga alas 10. Pupunta ako kay RSA sa San Miguel. After San Miguel, may alauna ako sa Manila Golf. On the way to Manila Golf, hindi ko lang maiwasan yung Manila Golf dahil may appointment taga-China at saka mga taga-PhilInvest Bank na mag-meeting doon. Inintroduce ko lang, takbo ka agad ako rito. Akala ko maabutan ko pa. I'm sure papasukin ako ni Senate President Cayetano dahil patagal na kami kakilala nito tatay pa niya, kasama ko na. Ano po kaya ang motibo? Bakit kayo kinaladkad yung pangalan nyo as you were saying hindi ito totoo? Mahirap man ako magsabi ng motibo. Ngunit, siguro may kinalaman doon sa pinadala sa akin ni Mike Defensor. Hindi ko pa ba si Mike? Wala na. Sayang ka! Sayang! Eto, hinahanap si Mike Defensor. Sayang na sayang mga kababayan kung inabot si Mike Defensor. Harap-harapan ka sanang mapapahiya Mike Defensor. Sayang na sayang kung inabot ka ni Congressman Alvarez. Harap-harapan ka mapapahiya, pati yung 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines. Mapapahiya kayo sabay-sabay. Kasi mga kababayan, ito, sinosoplak na sila dito sa mismong hearing nila. Diba? Saan kayo nagkatala mga kababayan? Mismong bogus hearing nila, diyan po sa sinasabi nilang Blue Ribbon Committee nila mga kababayan, mismong sinusunog sila diyan. Harap-harapan ni Congressman Alvarez. Diba? Ayan on the spot mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. Si Mike Defensor nagpadala sa akin ng impeachment ni Pangulo. Ako yung unang nandito sa cellphone ko, gusto nyo makita. Pagkatapos, pinadala sa akin na kung maaari daw endorso ko. Nung hindi ko in-endorso, bigla na lang ako nagkapangalan dito. Hindi ko sinasabi na yung sinasabi na mabuhay ka, Congressman Jose Alvarez po. Si Margaret ito, hindi ko kilala ko sino itong Margaret nagpadala sa akin. I'm writing on behalf of Congressman Mike Defensor to request for your endorsement of impeachment complaint against PBBM for graft and corruption and the trial of public trust. Your principled stance, binula pa ako, your principled stance on accountability makes you an ideal endorser. We respectfully request for your public endorsement to strengthen this effort and uphold the rule of law.
Attached is the full complaint for your review. Thank you for your consideration. Hello po, will you endorse? Ang sagot ko, no, sorry. Hindi ko pa nga nabasa eh. Pinapa-endorse na agad sa akin, pinaprint ko kaya kakapal. So, sunod noon, kasama na po ako rito sa Marines. Pero I can say categorically, wala po akong tinanggap na malita galing kay Saldi ko dahil wala naman utang si Saldi ko sa akin. Wala din akong utang sa kanya. Tama. Okay? Maraming salamat. Thank you very much. What is the most sa relation niyo kay Saldi ko? Kung wala to talaga. Si Saldi ko, Congressman, kasama ko sa House. Vice Chair ako ng appropriation since 2022 up to 2025. Pero outside the house. Sinasabi nga doon na palagi ako nakikita sa yung anong bahay, Park House. I'm always seen in the Park House. Wala akong, saan ba yung Park House na yan? Wala akong alam kung saan yung Park House. I do not go to Saldico sa Horizon Homes. I know he has an apartment there. Kaibigan ko si Saldico, bakit? Wala mang masama eh. Vice Chair ako sa appropriation. Ngayon, Vice Chair pa rin ako sa appropriation eh. Tama. So gusto ko lang sana, naabutan ko yung mga Marines para at least, sa akin ba yun talaga binigay yung pera? We will make sure na in the next hearing, inform lahat. Hindi, But what I want Tawag mo lang ako para what I want to assure yung cabinet at saka, yun nga, wala tao ang mag-judge, pero welcome kayo i-confront. walang parliamentary courtesy. Pupunta ako rito dahil Nako. O ayan o. Maliwanag ano yung sabi ni Congressman Alvarez. Walang parliamentary courtesy. Pupunta ako dito. So ibig sabihin mga kababayan sa Monday o kaya sa susunod na hearing ng Blue Ribbon Committee, malaki possible na pumunta itong si Congressman Alvarez. O kahit sa Monday mga kababayan. Kasi ayon sa kanya walang parliamentary courtesy. Pupunta ako dito. Ibig sabihin sa Monday mga kababayan, makikita nyo kung paano soplakin harap-harapan ni Congressman Alvarez itong 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines. Kasama itong si Mike Defensor at itong si Baligod. Naku, mukhang mapapahiya ata mga kababayan itong mga ito pag di nila napatunayan na tumanggap talaga ng pera itong si Congressman Alvarez kasi perjury yan. Lalo na at itong 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines mga kababayan, bago po yan tanungin, mag-under oath yan. Magte-take yan ng oath. Ngayon mga kababayan, ang isa pa dyan, di ba meron sila mga sinumpaang salaysay? Yung sinumpaang salaysay nila mga kababayan, ngayon kung mapapatunayan na sila ay nagsisinungaling doon, automatic perjury yun mga kababayan. Delikado sila dito, nagpagamit kasi sila. Di ba, nagpagamit sila kina Mike Defensor. we just want to confront kung ano yung hindi man ako delikado, Senator Alan. Kung mayroong tatlong malita, tatanggapin ko, di ba? Basta walang resibo, pinapapiruhan. Di ba? Bibiro lang si Congressman, but he's here to clear his name, which is the process. Grabe din to si Congressman. Grabe din to si Congressman Alvarez, no? Ayon sa kanya, mga kababayan. Kung merong tatlong maletang ibinigay sa akin, tatanggapin ko naman yan. Basta walang resibong pinipirmahan. Is the process, di ba? Pag nabanggit kami sa House, we are also given the opportunity to answer. Kaya nga, regardless of our topic, pag pumunta dito, we will give them a chance. Okay? Thank you, Kong Alvarez. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Next question from Marlon Ramos. Dating governor. Ayan. Diba? Biruin nyo mga kababayan, mukhang maganda ata yung aabangan natin sa Lunes. Talagang magkakasoplaka ng matindi dito mga kababayan sa hearing na paparating ng Blue Ribbon Committee. Diba gaano katindi nito mga kababayan? Talagang napakalupit po nito. Kaya abangan po natin sa Lunes itong hearing ng Blue Ribbon Committee at dito makikita natin kapag ka pumunta etong si Congressman Alvarez, talagang sosoplakay ng matindi yung mga nagpakilala na 18 dating miyembro ng Marines. Kasi mga kababayan, hindi po talaga makatarungan yung aligasyon nila Yung binabato nilang aligasyon, laban po dito sa mga kongresista, mga politiko na hindi kasundo at hindi kaalyado
nito pong kampo ni Rodante Marcoleta at netong sina Mike Defensor. Kaya nila idinadawit mga kababayan. Kasi itong kay Congressman Alvarez, maliwanag yung ano niya dahilan kung bakit siya idinawit, kung bakit tingin niya idinawit po siya. Dahil hindi niya inendorso yung impeachment mga kababayan ni PBBM nung ipinakiusap sa kanya ng grupo nito pong si Alvarez. So ngayon mga kababayan, yan pala yung isa sa posibleng dahilan kung bakit siya napasama sa listahan nito pong kampo mga kababayan ni Mike Defensor at nung 18 nagpakilala na dating miyembro ng Marines. So comment below na lamang po mga kababayan ha kung ano po masasabi nyo, hingil po dyan.